Detalye sa kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co na inanunsyo ng St. Peter the Apostle Parish Church. Tuloy na nga ang ipinagdarasal ng mga fans na kasalan ng aktres na si Bea Alonzo sa young billionaire na si Vincent Co. Itinago man ng aktres ang tungkol dito at ginawang pribado ang buhay nila bilang mag-boyfriend-girlfriend. Hindi naman napigil ang simbahan na ilabas ang wedding banns nila. Formal kasing inanunsyo ng St. Peter the Apostle Parish sa Paco, Manila ang pagnanais nilang magpakasal sa simbahang Katoliko. Bago ang pagtatapos ng misa na naka-livestream din sa kanilang social media page noong March 8, 2026, binasa ng lay commentator ang paalalang ito bilang bahagi ng karaniwang anunsyo ng simbahan sa pagtatapos ng seremonya. Na-flash din ang kanilang mga pangalan sa screen. Ayon sa anunsyo, "Dear parishioners, we are announcing the marriage banns of the proposed marriage of the following couple. First banns for Ferdinand Vincent Peco, 44 years old, son of Lucio Elco and Susan Sipe, residents of Paco, Manila, who will be married to Philbert Angeli Escalante Ranollo, 38 years old, daughter of Felizardo Ranollo and Mary Ann Escalante, residents of Paco, Manila. Please inform the parish priest, Reverend Father Jomar J. Burgos, LRMS, if you know of any impediment to this marriage." Noong una ay hindi masyadong napansin ang wedding banns announcement na ito dahil hindi pamilyar ang tunay na pangalan ni Bea sa ilan. Pero hindi naman nagtagal ay marami na ang reaksyong nakuha mula sa nasabing Sunday Mass livestream. Kung titignan naman ang page ng St. Peter the Apostle Parish, hindi na makikita ang replay ng misa noong linggo ng umaga. Kaya naman ang mga nakapagmisa sa nasabing araw na yon na nakarinig at nakapanood ng announcement ay dali-daling nagpunta sa kanilang sariling social media upang iparating sa publiko ang magandang balitang ito. Ang wedding banns ay napaka-importante sa dalawang taong nais magpakasal dahil nagsisilbi ito upang patunayan ang kalayaan ng magkasintahan na magpakasal na nagpapahintulot sa sino man na magkaroon ng canonical impediments kung ang isa ba sa kanila ay dati ng kasal o may malapit na relasyon bilang magkamag-anak bago idaos ang kanilang planong pagpapakasal. Ang wedding banns ay nakapost sa parehong simbahan ng magkasintahan, kadalasan 3 hanggang 4 na buwan bago ang seremonya. Ayon sa ilang balitang lumabas, sa buwan ng April o May daw ngayong taon gagawin ang kanilang kasal at inaasahan na ito ay magiging isang intimate family wedding na puro mga malapit na kaibigan at pamilya lamang ang imbitado. Ang isa namang giveaway na malapit ng ikasal si Bea ay ang magpakita ito ng litrato mula sa kanyang photoshoot ng mga alahas. May ilang paramdam na nga si Bea noon pang June 2025 at usap-usapan kung ang shoot na kanyang ginawa ay para sa brand ng jewelry o nagsasabi na siya na malapit na siyang ikasal. Suot niya kasi sa photoshoot ang iba't ibang styles ng engagement rings. Kahit matagal na siyang ambassador ng nasabing brand, marami pa rin ang nagbigay kulay sa mga inilabas nilang litrato. Lalo na nitong mga nagdaang linggo at araw. Halos nagsunod-sunod ang mga post niya ng endorsement shoots. Dito na naisip ng ilan na baka nga nalalapit na ang pagpapakasal niya. Marami ang natuwa sa anunsyong ginawa ng simbahan dahil matagal na rin namang sinasabi ni Bea na gusto na niya ang lumagay sa tahimik. Ngayon nga na nahanap na ni Bea at Vincent ang isa't isa. Masasabing nagkaroon din ng happy ending ang aktres sa lalaking minahal at nagbunga ang matyagang paghihintay ni Vincent sa babaeng matagal na niyang gusto. Kahit noong unang malink ang pangalan ng billionaire heir kay Bea, marami ang nagsasabing nasa tamang relasyon siya ngayon dahil stable ang kanyang mapapangasawa kung sakaling magkatuluyan talaga sila. Hinangaan din ng mga fans ni Bea si Vincent dahil naghintay ito na maging single siya bago itinuloy ang binabalak na panliligaw. Sabi nga ng mga kaibigan ni Vincent na matagal na nitong gusto si Bea, subalit nagkataon naman na nasa relasyon ang aktres. Kaya naman hindi makaporma ang negosyante sa kanya. Kaya noong mahiwalay ito sa previous relationship niya, naghintay lang ng ilang buwan si Vincent at doon na nagsimulang magparamdam kay Bea. Hindi naman nagkamali si Bea dahil minsan din niyang sinabi sa interview na mas gusto niya ang magkaroon ng non-showbiz na karelasyon
Parehong single at nasa marrying age ang dalawa, kaya naman mas naging seryoso ang napag-uusapan nila para sa kanilang future. Iyan din naman ang hiling ng kanyang pamilya at mga fans, ang magkaroon ng mamahaling lalaki na pagpapahalagahan siya at aalagaan. Makalipas nga ang ilang buwan matapos ang announcement ng hiwalayan ni Bea sa ex niya noong 2024, itinanggi niya na siya ay nasa isang relasyon na. Pero inamin naman niya na maraming nagpaparamdam ng mga manliligaw at hindi pa siya exclusively dating sa kahit na sino sa mga ito. Sinabi rin niya noon na hindi pa niya nakikilala ang tamang lalaking makakasama niya at hindi pa niya nahahanap ang taong magkakaroon siya ng strong connection. Dahil dito mas nagkaroon siya ng oras sa kanyang sarili at mga mahal sa buhay. Subalit tila nag-iba ang ihip ng hangin noong pumasok ang 2025 dahil mas maraming naging balita tungkol sa love life ni Bea. Noong May 2025 pa napag-usapan ang kumalat online na litrato kung saan makikita ang isang lalaki at isang babae na naglalakad na tila magka-holding hands habang nakatalikod sa camera sa isang beach. Mabilis naman na nakilala ng mga netizens ang likuran ng babae at sinabing si Bea Alonzo ito. Ang pagkakakilanlan naman ng lalaki ay nailabas din matapos makita sa kanyang social media ang magkaparehong kuha. Dito na nalaman na si Vincent Co, presidente ng Pure Gold, ang kasama ni Bea sa kanyang work trip at bakasyon sa bansang Spain. Kasabay ng paglabas ng mga litrato nilang dalawa sa nasabing bansa, maingay din na pinag-usapan ang tungkol sa di umano'y pagpapakasal nila. Sinabi sa mga balita na dinala ni Vincent si Bea sa pagmamay-ari nilang vineyard sa Spain at doon din daw ginawa ang kanilang wedding prenup shoot. Ang pamamanhika naman daw ni Vincent sa pamilya ni Bea ay ginawa rin niya matapos na makabalik sila ng Pilipinas. Pero parehong naging tahimik ang dalawa sa balitang ito. Hanggang sa dumating ang GMA Gala 2025 noong August. Dito na kasi nalaman ng publiko at nagpaunlak si Bea ng interview para malaman ang estado ng kanyang puso. Inamin ng aktres na siya ay nasa isang relasyon na kasama si Vincent. Sinabi nga niya na very obvious naman ang kanilang relasyon, pero sinadya niyang gawin itong pribado bilang respeto sa pamilya ni Vincent na hindi naman showbiz. Ang isa pang ikinaganda ng kanilang relasyon ay ang matagal na ring pinag-uusapan na close to perfect ang pagsasama nila. Dahil bilang anak ng bilyonaryo si Vincent, tanggap ng mga magulang niya ang relasyon niya kay Bea. Usap-usapan din noon na bago tinanggap ng pamilya ko si Bea, ipinaglaban ni Vincent ang relasyon nila ng aktres sa kanyang pamilya. Dahil Chinese si Vincent, pinaniniwalaan kasi na dapat ay Chinese din ang kanyang mapangasawa. Pero ngayon nga na nasa modernong panahon na tayo, bibihira na lang sa kanila ang sumusunod sa ganitong tradisyon. Pinatunayan din naman kasi ni Bea na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa, nagsumikap sa pag-aartista, at kilala ngayon bilang isang self-made financially independent woman na may mga asset na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Excited na nga ang lahat sa mga susunod na mangyayari sa buhay ni Bea Alonzo. Inaabangan na rin kung ibabahagi ba nila ang ilang detalye ng kanilang kasal bago ito gawin o pagkatapos itong idaos. Ilan kasi sa mga artistang ikinasal sa mga mayayamang negosyante ay naging tikom ang bibig sa mga impormasyon tulad ng kasal. Bukod dito, gusto ring malaman ng mga fans ni Bea kung ang pagpapakasal ba niya kay Vincent ang magiging pagtatapos ng kanyang karera sa showbiz. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.